pamahalaang palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Franklin Isan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, serya ng konsultasyon para sa ikalulutas ng suliranin sa pagbaha, sinimula na. Nauhan Lake Development Investment Plan, sinisimula na rin. Nauhan Lake Development Site, binisita na. Saging, nyug at citrus, mga produktong pang-export ng Oriental Mindoro. Inilunsad na PhilHealth Biometrics Data Capture sa Oriental Mindoro, kauna-unahan sa Pilipinas. At tampok ngayong edisyong ito ang pasasalamat at pagpupugay sa naghahatid ngayon ng kaunlaran ng lalawigan sa huling bahagi ng programang ito. Sa detalye ng ating mga balita, bagamat summer pa lamang, hindi palagay ang loob ng administrasyong umali sa amban ng panganib ng pagbaha sakaling bumuhos ng tuloy-tuloy ang ulan sa mabababang lugar sa lalawigan. Kaya ngayong tag-araw na hindi na rin naman nasusunod ang ganitong ruta ng panahon, dulot na rin ng climate change, sinimulan ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng binuong Provincial Flood Mitigation Task Force sa pamumuno ni Senior Consultant Nelson Melgar ang nakaplanong serye ng konsultasyon sa mga residenteng apektadong lugar. Ihahatid sa atin ni Randy Digma ang balitang tinipon ni Patty Montales. Sinimulan na ang unang serye ng konsultasyon sa paghanap ng solusyon sa malimit na pagbaha sa may 4 na bayan sa lalawigan at kung paano makapaghahanda rito tuwing nagkakaroon ng malakas at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan noong Abril 17 sa bayan ng Baco at lungsod ng Calapan. Ayon kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr., ang konsultasyon ay para sa 4 na bayan na matindi at lagi ng apektado ng pagbaha na kinabibilangan ng lungsod ng Calapan at mga bayan ng Baco, Nauhan at Victoria. Meron po tayong mga political implication na kung saan siyempre kung ikaw ay leader nung ikaw ay mayor ng Baco, siyempre ang gusto mo protektahan yung Baco. Kung ikaw ay mayor ng Calapan, siyempre gusto mo protektahan yung Calapan. Ikaw ay mayor ng Victoria, gusto mo protektahan yung Victoria. Ganon din, mayor ng Nauhan. So iklinaster namin ito ngayon. Sabi namin, bakit hindi natin puntahan? At yun nga, pinag-aralan namin, ginawa ng pag-aaral nila Mayor Melgar, nila Efred, nila Engineer Dilay, at nung aming nila Wing. Na kung saan, talagang tingnan, ano ba yung pwede natin magawa? At kayo, ito na nga, nag-come up kami doon sa isang na tanungin natin yung mga tao. Tanungin natin, kasi sila ang tigaron, alam nila kung ano yung problema doon sa kanila. Layunin anya nito na magkaroon ng komprehensibo at iisang tunguhin ang mga programang ipatutupad kontra baha. Isa na rito ang paghanda sa gagawing flood summit sa Mayo 8. Umaga ng nabanggit na araw na ginanap ang konsultasyon sa bayan ng Baco na dinaluhan ng mga sangguniang bayan members, opisyalis ng barangay at hepe ng iba't ibang tanggapan. Sa ginanap na programa sa Municipal Gym, ipinakita ni Municipal Planning and Development Coordinator Engineer Evan Azebeda ang profile ng kalang bayan at ang mga barangay na apektado ng pagbaha. Ibinahagi ni Office of the Governor Consultant on Environmental Concerns Efren Garceliano ang mga pag-aaral na ginawa ng pamahalang panlalawigan at ng iba't ibang ahensya hinggil sa mga nagiging dahilan ng pagbaha sa lalawigan, partikular sa bayan ng Baco. Mga detalye naman hinggil sa flood risk management ang tinalakay ni dating Nauhan Mayor Nelson Melgar at tagapamahala ng Task Force in Flood Mitigation. Ang mga naipatupad naman programa kontra baha ng pamahalang panlalawigan noong 2011 at ang mga ipatutupad pa ngayong 2012 ang ibinahagi ni Rinel de la Torre ng Provincial Planning and Development Office. Maliban kay Gob Umali, kabilang din sa mga dumalo sina Baco Mayor Graciano de la Chica, Vice Mayor Dionisio Hernandez, Board Member Romeo Infantado, Provincial Engineer Elmer Dilay, Provincial Administrator Angel Saulong, Provincial Planning and Development Coordinator Noemi Baldos, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Officer Rowena Sanz at PGOM Consultant Dr. Nelson Buenaflor.
Kinahaponan sa gusali naman ng Sangguniang Panglungsod, ginanap ang katulad na gawain na pinangunahan ni Calapan City Mayor Salvador Liachon, Vice Mayor Antonio Perez, mga kasapi ng Sangguniang Panglungsod, mga kapitan, opisyal ng barangay at mga hepe ng iba't ibang departamento ng lungsod. Ibinahagi rito ni City Engineer Benjamin Asidera ang mga pagpupunyagi ng pamahalang panglungsod upang maiwasan ang pagbaha. Masusi namang ipinaliwanag ni Ginoong Garciliano at dating Mayor Melgar na malaki ang dapat na maging papel ng lungsod sa mga programa kontra baha dahil ito ang nagiging lagusan ng tubig galing sa kabundukan na dumadaloy sa iba't ibang ilog mula sa bayan ng Bako, Victoria at Nauhan. Sinabi ng gobernador na malaki ang inaasahan sa lungsod ng Calapan. Malugod namang tinanggap ni Mayor Liachon ang hamon ito sa bahagi ng kanilang pamunuan bilang tanda na rin ng matibay nitong pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan. Hindi nagpapabaya ang ating gobernador at patuloy ang sinasagawang konsultasyon sa mga bayan-bayan dito sa lalawigan upang masolusyonan ang mga suliranin, partikular sa pagbaha. Mula dito sa bayan ng Bako, ako si Randy Digma para sa KPSM. Ang plano kapag hindi mo sinimulan ay mananatili na lamang plano at ang pangarap ay mananatili na lamang pangarap. Mahalaga na isang plano ay masimulang pag-aralan upang malaman ang porsyento ng ikatutupad nito. Kung angkop ba ito at kung may mga problema ay kaagad na ring nalalaman at nasisimulan ang paglalapat ng solusyon dito. Iyan ngayon ang ginagawa ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. hinggil sa plano niyang gawing mala-ekoturismong lugar, ang Nauhan Lake. Nagbabalita dyan si Ana Marie Reyes. Noong April 16, dumating sa lalawigan ng isang grupo mula sa Council of Filipino Consultants o COFIC upang magsagawa ng mga paunang pag-aaral para sa Nauhan Lake Development Investment Plan. It is rustic but beautiful. Ito ang kaagad na nasabi ni Senior Consultant Guy Tolentino ng CEST nang makita niya ang Nauhan Lake kasama sina Dr. Tony Balangay ng Resources, Environment Economic Center for Studies at Environmental Planner Bituin Torte ng Geodata System Technologies Incorporated. Kasama nila mula sa pamahalang panlalawigan sina Senior Agriculturist at Fishery Division Chief Marilyn Alcañeses at Planning Officer Meli Katapang. Una munang tinungo ng grupo ng COFIC ang Butas River sa Barangay Melgar A sa bayan ng Nauhan. Ang Butas River ang major outlet ng tubig ng Nauhan Lake papuntang karagatan. Migratory path din ito ng migratory fishes sa mga nakalipas na panahon. Dito, nakausap nila si Ginang Lina Montellana na 20 taon ng residente ng lugar na nagsabing susuportahan niya ang proyektong pangkabuhayan na maaaring ipagkaloob ng papasimulang proyekto sa Nauhan Lake. Tinungo rin ng grupo ang Nauhan Lake View Park sa Socorro. Matapos dito, nakipag-ugnayan sila kay Community Environment and Natural Resources Officer Ernesto Yere sa tanggapan nito sa Barangay Pasi 1 ng nabanggit pa ring bayan. Dito ay pinakita ni Senro Yere ang mapa ng Nauhan Lake na pinalilibutan ng mga bayan ng Nauhan, Victoria, Socorro at Pola. Pinag-usapan dito kung aling mga bahagi ng tubig ng lawa at mga lupang nakapalibot dito ang protektado at hindi dapat nagalawin o pagtayuan ng anumang istruktura. Ang Nauhan Lake ay deklaradong National Park at ikalima sa pinakamalalaking lawa sa buong Pilipinas. Samantala, kinuha rin ng grupo ang saloobin ng ilang mga naninirahan sa paligid ng lawa sa Barangay Balabo sa bayan ng Victoria. Ipiniliwanag ni Ginoong Tolentino ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng plano ng pamunuan ni Governor Umali para sa pagpapaunlad ng Nauhan Lake. Kasi merong binabalak na gawing ecological tourist village, ecotourism, merong recreation. Kasi na may mga pang-turista, mga retirees. So, yung retirees maaaring Pilipino, maaaring Banyaga. Ngayon, ang kailangan nyo ng mga yun, lalo na yung mga retirees, kailangan nila ng mga taga-masahe, taga-alaga. So, doon naman sa mga restaurant, kailangan siyempre taga-silbi, yung mga tour guides, taga-ikot sa mga turista ng mga bata na bumibisita, yung water sports, yung kayo mga fisherman dito, baka mismo kayo rin yung aakuhin nila para mamangka-mangka dyan sa lawa. Ang balak kong gawin dyan, yung communities dito, yung mga barangay dito, bibigyan ng parang training, yung bagong skill, no? Para maiba yung paghahanap buhay, hindi na pangingisda.
yung pangingisda, gagawin na lang sport activity yan para sa tourist. Hindi natin hahanguin ng ganyan. Kasi iba na yung pagkakakitaan. Pero hindi umpisahan yun hanggang hindi nakahanda yung mga barangay na may bagong kaalaman. Matatandaang sa inilatag na plano ni Governor Umali ay kasama ang pagtatayo sa palibot ng Nauhan Lake ng retirement village na bukod sa magsisilbing tahanan ng mga retirado ay magsisilbi ring karagdagang tourist attraction sa lalawigan. Lalagyan din ito ng iba't ibang pasilidad tulad ng trails, maliliit na pier, picnic areas, floating restaurants at iba pang proyekto para sa mga turista. Magtataguyod din dito ng ilang water sports. Hindi tumitigil ang Administrasyong Umali sa paghanap ng paraan kung paanong matutulungang maiangat ang kabuhayan ng mga Mindoreño. Lalo na nga't isipin na lamang na mayaman ang ating lalawigan sa raw materials na kinakailangan ng malalaking pamilihan para sa kanilang produkto. Ang kailangan lamang may mamamagitan at tutulong kung paano maisa sa pamilihan ang produkto ng mga kababayan nating magsasaka. Ano ang mga kinakailangan ding disiplina ng ating mga growers sa pagsusupply ng raw materials o kahit finished products upang maging matagumpay sa larangan ng kalakalan. Kaya kumausap ang pamahalaang palalawigan ng grupo na siyang tutulong sa pag-aangkop ng mga products sa lalawigan sa mga kinakailangang supply ng malalaking kumpanya. Alamin natin yan sa report ni Beverly Aguila. Ang mga produktong agrikultural tulad ng saging, niyog, citrus products gaya ng kalamansi at seaweeds ay may malaking potensyal na maging export products ng Oriental Mindoro. Ito ang natukoy sa isinagawang Agribusiness Investment Scanning sa lalawigan noong ika-11 ng Abril sa Provincial Capitol Square sa Kapitolyo. Layunin ng gawain na makapangalap ng sapat na impormasyon at mga datos kaugnay sa iba't ibang agribusiness investment projects sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang gawain ay inorganisa ng Provincial Agriculture Office sa pangunguna ni Provincial Agriculturist Nilo Di Maili sa kahilingan ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service na pinamumunuan ni AMAS Director Engineer Leandro H. Gazmin. Ipinaliwanag ni DA Mimaropa Market Specialist Ramon Policarpio na kinakailangan lamang na matukoy ang mga bayan sa lalawigan na mayroong magkakatulad na produkto at maaaring magsama-sama sa pagtataguyod ng iisang industriya mula sa mga nabanggit na produkto. Hinikayat din niya ang pakikipag-ugnayan ng Oriental Mindoro sa iba pang lalawigan ng Mimaropa para sa posibilidad ng pagkakaroon ng iisang natatanging produkto ng rehiyon na ipakikilala sa bansa at maging sa iba pang panig ng mundo. Ayon pa kay Policarpio, estratehiko ang posisyon ng Oriental Mindoro na manguna sa product promotion ng rehiyon dahil sa pagiging bahagi nito ng Strong Republic Nautical Highway, ang lansangang nagdurugsong sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. So they don't know much about our industry, and it is our duty now as part of the investment scanning activity to package valuable information and database in such a way that once we present this to the Korean investors, they will become interested or they will be excited to go over and talk further on how we can develop partnership in the development of the particular industry. Ayon naman kay Provincial Agriculturist Di Maili, mahalaga ang gawain sa pagpapakilala ng mga produktong Mindoreño sa local at international markets ngayong taon, partikular sa mga international investment fairs na gaganapin sa China, Dubai, Abu Dhabi, Macau at Korea. Ang patawag ng meeting na ito ay napakahalaga para po sa atin kasi napakarami po natin produkto, mga finished product, raw materials na sa tingin ko ay baka po pumasok dito. Ito po isang malaking pagkakataon para matulungan po namin yung aming mga kababayan na mai-promote yung produkto na Oriental Mindoro. Inilahad ni AMAS Agriculturist Tulos Biminda Tolentino ang mga serbisyo at paglilingkod na ipinagkakaloob ng kanilang tanggapan, kabilang na ang investment promotion at enterprise development, kung saan lumalahok sila sa iba't ibang international investment fairs upang maipakilala sa potential business investors ang mga produktong likas at gawang Pilipino. Bilang inisyal na hakbang, hinikayat ang lahat ng municipal agriculture officers na kaagad na magsumite sa pago ng project proposals at iba pang kaugnay na dokumento na naglalaman ng komprehensibong detalye ng produkto
o industriyang may malaking investment potential sa kani-kanilang bayan. Mula sa mga dokumentong makakalap, pag-aaralan ng PAGO at DA kung aning agribusiness investment projects ang maaaring maipromote sa local at international markets. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapaalwan ang sistema ng pagkamit ng mga benepisyong ipinagkakaloob nito sa mga mamamayan, lalo tigit sa mga nangangailangan. Isa na rito ang PhilHealth Insurance, kung saan kapag kinailangan ito ng benepisyaryo ay marami pang requirements at forms na dapat i-fill-upan. Dahil sa teknolohiya, madali na itong magagamit ngayon. Alamin natin yan sa balita ni Beverly Aguila. Inilunsad sa Oriental Mindoro ang kauna-unahang biometrics data capture para sa PhilHealth Unified Multipurpose Identification o UMID card nitong nakaraang ika-18 ng Abril sa Provincial Capital Square, lungsod ng Calapan. Ang gawain ay bahagi ng Social Protection Support Initiative o SPSI, isang programang magkakasamang ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation, pamahalang panlalawigan at mga pamahalaang lokal. Dito, napapaloob ang Strengthening and Guaranteeing Insurance for the Poor o SAGIP ng PhilHealth na naglalayong mapagkalooban ng health insurance ang lahat ng mahihirap na mamamayan sa bansa. Paunang sumailalim sa pagpaparehistro sa biometrics ang may 50 sponsored program members mula sa bayan ng Nauhan. Unang ipinakita ni na Gobernador Alfonso V. Umali Jr., Nauhan Mayor Maria Angeles Casubuan at Mansalay Mayor Jose Ildefonso Maliwanag. Katulong ang mga kawani ng PhilHealth ang tamang paraan ng biometrics data capturing. Ayon kay Gobernador Umali, mahalagang gawain para sa Oriental Mindoro, partikular sa pagkakaloob ng kinakailangang programang pangkalusugan para sa mga mamamayan. Napakaganda nito, napakaganda pagkakataon para sa atin. Ito ay isang first of a kind na naman for Mindoro. Palagay ko, maganda ito. Dahil pag-iniwanan tayo dito na machine ito, ito pa lang kita na natin agad. At madali, palagay ko madali. Pag iniwan natin sa ospital yan, yung walang feeling, agad na kagad natin. I-enroll kagad natin para kita natin agad. At saka pagdating doon, alam na natin kung enroll doon. So yung pinapagawa natin mapa ng sikat doon sa bawat barangay na pinapagawa natin, palagay ko, dito, solve ito, makikita na agad natin. Ayon naman kay Senior Vice President Ernesto V. Beltran, ang paglulunsad sa Oriental Mindoro ng biometric capture para sa PhilHealth UMID card ay kauna-unahan sa bansa. Yung ID po ninyo na ibibigay ng PhilHealth ay mas matibay pa kaysa lisensya ng pag-umareho. Kasi pwede po ninyong gamitin yan pag kayo pumunta sa Pag-ibig. Mayroon pong computer chip po yun na kung gusto niyo mag-membro sa Pag-ibig, ipaparehistro niyo yung ID niyo sa Pag-ibig at meron na po kayong ID sa Pag-ibig. Kung sakasakaling magkaroon tayo ng trabaho sa privado, yung card na yun, dadalhin din niyo sa SSS. Ang PhilHealth UMID card ay maaaring magamit ng mga miyembro kahit na ang mga ito ay nasa Maynila o sa iba pang panig ng bansa. Tulad din ito ng SM Advantage Card na may mga benepisyo o diskwentong maaaring makuha sa mga piling items sa SM Business Center, Rose Pharmacy South Shore at Watsons. Maaari ring magamit ang UMID card ng mga kapamilya ng mga OFW. Sinabi ni Region 4B PhilHealth Senior Vice President Paulo Johan C. Perez na nasa 26,000 PhilHealth members mula sa mga bayan ng Nauhan, Pola, Bansud, Mansalay at Bulalakaw ang mga inisyal na sasailalim sa biometrics data capturing. Isusunod dito ang iba pang miyembro mula sa natitirang mga bayan ng lalawigan, ang mga individual paying at mga empleyado ng pamahalaan. Taus-pusong pasasalamat ang kapwa-paabot ni na Mayor Casubuan at Mayor Maliwanag sa pagiging pilot municipalities ng kani-kanilang bayan ng programa ng PhilHealth at sa pagiging bahagi ng makasaysayang gawain. History po ng ating lalawigan. Siguro kaya tayo nauna dahil sobrang suportan ng ating provincial government sa magkaroon ng PhilHealth ang karamihan sa ating mga mahirap. Taos-pusong
pasasalamat ng Oriental Mindoro, lalo na sa taga-PhilHealth kasi kami po ang pilot ng munisipyo, ang Nauhan. Isa kami rin sa anim na magbibinipisyo ng mga ganitong programa. Naging bahagi rin ang gawain ng paglagda ng mga opisyal ng pamahalaan sa pangunguna ni na Gobernador Umali at SVP Beltran sa Memorandum of Agreement for the 2-year lock-in period para sa 2 taong validity ng PhilHealth cards na nagsimula pa noong ika-1 ng Enero 2012 at magtatapos sa ika-31 ng Desyembre 2013. Samantala, kabilang naman sa mga nakisa sa gawain sina Oriental Mindoro Service Office Chief Virginia Abao, Executive Assistant for Marfeo Marasigan, PSWD Officer Teresita Umbao, Provincial Health Insurance Program Manager Marites D.R. Santiago, Provincial Legal Officer Attorney Christine Ray Suarez, at iba pang mga opisyal at kawani ng mga ahensya ng pamahalaan. Susunod, ikatlong paglulunsad ng sikat isinagawa sa Bako. Mga biyaya at serbisyo ng Kapitolyo ipinagkalaob. Requisitos ng pagsasanay ng mga nurses, pamahalaang palalawigan nakaalalay. Pandanggitang Festival nakasama sa 10 nanalo sa Aliwan Festival. Huwag po kayong maglilipat, babalik po kami makalipas lamang ang ilang palaala. Desidido at sincero ang layunin ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na may angat ang kalagayan ng mga mahihirap na mamamayang Mindoreño. Kaya ang kanyang programa kontra kahirapan, tuloy-tuloy. Nagsimula sa Bulalakaw, sinundan sa bayan ng Victoria, at nitong nakaraang linggo lamang, inilunsad ito sa bayan ng Bako. Narito ang report. Bilang pagpapadawan ng tunay na esensya ng programa, muling bumuhos ang mga biyaya sa mga natukoy na mahihirap na barangay sa bayan ng Bako na binipisyaryo ng ikatlong paglulunsad ng programang Strategic Intervention and Community-Focused Action Towards Development o SICAD na ginanap sa Barangay Pulang Tubig noong Abril 19. Sa isang araw na puno ng mga makabuluhang gawain, nauna rito ang pagtatanim ng bakawan sa baybayin ng ilog ng naturang barangay na pinangunahan ni Governor Umali at Provincial Administrator Angel Saulong. Bagamat madawag, maputik at may kalaliman ang ilog, lumusong dito ang ama ng lalawigan kasama sina PA Angel, Chief of Staff Rowena Sanz, iba pang mga hepe sa Kapitolyo, mga opisyal ng barangay, mga kasapi ng bantay dagat, kabataan at mga residente rito. Nanggaling ang 500 bakawan na itinanim sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay Ginoong Rolando Miranda ng BIFAR, layunin ng pagtatanim ng bakawan na maibalik ang masaganang huli ng isda na nauubos na ngayon dahil sa pagkasira ng mga bakawan na siyang pinananahanan ng mga isda. Matapos ang gawain, sinimulan ang programa para sa paglagda sa pahayag ng pagsuporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ni Governor Umali, kasunod ang mga kinatawan ng iba't ibang non-government organization. Iba't ibang beneficiary ng SICAD ang ipinamahagi, kabilang ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng tseke bilang tulong puhunan at pang-alalay para sa iba't ibang proyekto at programang pangkabuhayan tulad ng rice mill, bread station, barangay patrol boat at mangrove propagules. Nagkaloob din ang pamahalaang panlalawigan ng garden tools sa mga magsasaka.
Katuwang naman ang Malampaya Foundation Incorporated sa pagtulong sa mga mangyang alangan na sinanay sa programang pangkabuhayan at pinagkalooban ng mga bag, manual at vegetable seeds. Kabilang din sa napagkalooban ng tulong puhunan ang mga barangay ng Pulang Tubig, San Andres, Mangangan 1 at Mangangan 2 at ang Dulangan. Kasama rin sa natukoy na benepisyaryo ang senior citizens na pinagkalooban din ni Governor Umali ng cash incentive. Iginawa din ang sertipiko at pagbati sa mga samahang nakapag-full payment na sa ipinahiram ng likhaka sa kanilang tulong puhunan sa kanilang mga sinimulang negosyo, kung saan maaari na ang mga itong makautang muli ng mas malaking halaga pa upang mapalawig pa ang kanilang munting negosyo. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga benepisyaryo kay Governor Umali sa ipinapalagay nilang hindi isang ningas-kugo na programa. Kami nagpapasalamat po sa ating mahal na gobernador, sa aming mahal na mayor, at gayon din sa Malampaya Foundation. Kita namin, sa seminar na ito, kumplito na para sa isang magsasaka. Nariyan na ang pangunahin kailangan namin, yung pagpapaano ng pataba. Ay nakita namin, itinuro sa amin ng tagapagsanay na ang lupa kailangan din laging mataba. Sa halos isang linggo na aming pagsasanay, alam namin na yun ang simula para sa isang katulad namin ng mga tribo, pag-angat para sa pangkabuhayan. Binigyan din naman ni Governor Umali na nakapokus ang kanyang administrasyon sa higit pang pagpapalawak ng programang kanilang inilunsad para sa mga mahihirap, ang Kapitolyo para sa mamamayan at ang SICAD. Dalawa po ang major project natin sa Kapitolyo. Ito po yung tinawag natin KPSM o yung Kapitolyo para sa mamamayan. At ito po yung nagsasabi ko ano yung mga gawain. Sila po yung nagpapakalat ko ano yung mga gawain na nangyayari sa ating lalawigan. At ang isa naman, ito ang SICAD na kung saan tinitingnan natin ano ba yung mga problema, ano ba yung mga dapat nating gawin sa barangay. First-hand information, katulad ngayon nakita natin, kailangan ng mga, kung ano-ano mga pangangailangan. Yun, nakita natin mismo, kaya binibigyan natin ng priority. Kaya ngayon, ginawa namin bottoms up. Lahat, sabi ko, pag sama-samahin natin yung mga project, puntahan natin sila, i-convert natin lahat yan, ituto na natin ibigay. Kung ano pangangailangan. Bakit? Kasi ganito po ang nangyayari. Maaaring nabibigyan natin ng health services, wala namang education. Maaaring nabibigyan natin ng education, wala namang livelihood. So, ang problema iba-ibang tao yung nabibigyan natin na hindi naman nakakarating doon sa mga dapat na mga benepisyaryo. Gusto ho namin, bawat barangay ngayon nakalagay na riyan. Sino ba yung mga alin ba yung mga hihirap, ilan ang populasyon, ilan ang babae, ilan ang lalaki, ilan ang may PhilHealth, ilan ang may... So lahat, ilan ang 40s, nang sa ganun, alam namin, ilan ang wala pang PhilHealth. So maglalagay tayo ng ganitong ilang bambahayan dyan, ilan ang... So lahat yun, makikita po natin yung malaking tulong po ito. Lahat po ng barangay, lalagyan namin ng ganito. May mapa kami na ang gusto namin ngayon. Talagang tugunan kung ano yung mga problema, ano yung mga pangangailangan. Nakakapanghinayang ho, kasi sayang ho yung pagkakataong dumarating sa atin. Sa ngayon, napakaswerte natin. Nandiyan po yung SICAD ladies natin, nandiyan si Monique Melgar, si Lai Sevilla, si Lynn Alcañeses. Nagpapakahirap po yan, totoo yung sinabi ni Olin Palomaria, na talagang yan nag-i-immerse pa yan, pupunta, natutulog sa mga barangay para lang matulungan kayo. At ang gusto natin, hindi naman masayang yung tulong na yon. Pagsama-samahin natin kung anong pangangailangan, kung anong problema, makita na ho natin. Bawat bahay, alaman natin. So, matulungan natin. Alam natin kung ano yung dapat natin itulong. Malaking bagay ito. Ipinaalam naman ni Baco Mayor Graciano de la Chica na kahit hindi pa gobernador ang ama ng lalawigan, katulong na niya ito sa pagtataguyod ng kapakanan ng kanilang bayan, lalo na sa panahon ng krisis, tulad niya noong sinalanta ng tsunami ang barangay na ito.
At ito naman, ang panahong una, nung naglindol, magaling na ipaalam ko sa ating lahat. Katulong ko dito si Engineer Dilay, katulong ko dito si Gobernador na ngayon sa pagsasaayos ng mga